So yan mga Damerkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito, pag-usapan po natin to na di umano ang buong Pilipinas po daw ay kapag binanggit po ang salitang Itbulaga, ang pumapasok daw sa isipan ng tao ay walang iba kundi si Paulo Contis, Isko Moreno at Buboy Villar. So ito na naman, panibagong araw, panibagong vlog, panibagong kakainisan na naman tayo. Siyempre bago natin to simulan, no, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito, screen recorder na lang natin ito, no? Ayan, makikita nyo dyan sa screen. Ayon sa PEP-PH, tinanggap na daw ng taong bayan ang Itbulaga ay sina Paulo, Yorme at iba pa. Saan kaya nila nakuha to? Ayan, ano ba to? Ano ba tong link? Sige, mamaya tayo dun sa link. Dito muna tayo sa mga comment, no? So dito, ayan, nakapost nga yung picture ng PEP. Ilakihan natin para mas makita nyo dyan. Ang sabi, tinanggap na ng taong bayan na ang Itbulaga na may mga bagong host na pag naiisip nila ang Itbulaga, hindi na TVJ. Ang iniisip nila, sina Paulo Contis, sina Yorme at yung ibang nakikita namin. Alam nyo, napakadali lang nitong sinabi ng PEP na to eh. Na itong PEP, GMA to, no? Ano yan eh, hawak ng GMA yung mga yan. Alam mo, nandun yan lang lagi nagre-report dun sa Kapuso. Ngayon, eto. Halimbawa, may isa akong nakitang supporters ng TPINC or ng generic na Itbulaga. Tanungin ko siya, kapag binanggit mo yung Itbulaga, anong papasok sa isip mo? So, take note supporters ng TPINC or ng nila Paulo Contis. Alam mo kung ano sasabihin yan? Di sila Paulo Contis at Isko Moreno. Pero di nga, totoo? Kayo, papayag ba kayo mga Kadabarkads na kapag binabanggit ang titulong Itbulaga, ang naiisip nyo si Paulo, Isko at Buboy? Totoo ba yun? Parang nakakaano lang, no? Parang bigla ako napaisip. Saan kaya nila kinukuha yung mga ganyan, no? Sobrang kakapalan ng mukha, hindi nakapal eh. Yung tigas na eh. May kasama ng matigas at makapal. Kasi may makapal na malambot ang mukha, may matigas na manipis ang mukha. Eto, pinagsama eh. Sige. Tignan nyo yung post ng PEP-PH na yan, kung totoo man po ito, pero check natin mamaya yan. Ito po ay may 20,000. May kita nyo dyan sa baba, may kita nyo dyan. Nakikita nyo dyan sa screen, di ba? May 20,000 reaction. So 20,000 reaction, ano na po ito? Ang daming Pilipino po ang nagbasa. Ngayon tignan ho natin yung saloobin ng mga taong bayan. Tapos tignan niyo yung share, 57 share. Tignan ho natin yung comment ng taong bayan. Ito sabi nyo kasi, 'di ba? Kapag Itbulaga na yung sinabi, wait lang, halimutan ko. Ito tinanggap na ng taong bayan, 'di ba? Sabi nyo, tinanggap na ng taong bayan. So dito natin makikita sa comment kung tinanggap nga ba. Eto. Sabi, wait lang, wala tayong okay. Basta kami pag Itbulaga, mga original pa rin nakikita at nasa puso namin. Original and one and only. Akala ko ba tinanggap na ng taong bayan? Bakit may nagko-comment na ganito? No? Sabi pa ni Mochet Marquez, tama ka dyan, sir. Ito pa. Kabalintuan. Ano tong kabalintuan?
Sabi ni Annette de la Peña, kabalintuan. Tuanan pala. Ayon lamang yan sa gustong paniwalaan ng TPINC. Ito pa, sabi ni Alexander, sa panaginip. Ito pa, sabi ni Jonathan, mga ambisyoso. Tapos tingnan niyo yung reaction, guys, tingnan niyo yung reaction nung post na yun, 19K na puro tawa. Tapos, sige, sabihin na natin na itong like ay ito yung sumang-ayon sa kanila. 430. Hindi mo pa alam kung mga tao ba yan, baka mamaya sa 430 na yan, mga robot yan. Yung angry, 162. Ito, dito nyo lang makikita, kung talagang totoo ba yung pinagsasabi ng kampo ng TPINC. Kasi mapapansin nyo, sa mga post pa lang tingnan nyo, ang daming pinagtawanan lang sila dito sa pinost nila na to. Tingnan nyo yung mga comment ng mga netizen. Hoy, gising. Natawa ako mga 20. Feeling ko isang tao lang tinanong nila. Di ba? Hindi ako nagkakamali. Nga, totoo naman. Kahit naman sino tanungin mo. Kahit sino, basta supporters ng TPINC or ng Colorum Noon Time Show. Tanungin nyo yan. Ano ang maiisip mo kapag sinabi ang titulong pag sinabi ang Itbulaga? Sabi niyan, Paulo Buboy Isko. Isa lang isa. Tapos pinost nila agad. Kaya. Alam niyo, minsan sila na lang talaga gumagawa ng kahihiyan sa kanila. Sabi dito ni Anya, lakas ng fighting spirit Ito ba, sabi ni Bin Ligaspi, congrats TBJ Itbulaga. Sa panaginip siguro. Talaga lang Kita nyo, kung yan sinasabi nyo ay totoo, at hindi katang-isip, tingnan nyo, dito sa 20,000 na nag-comment na to, or mahigit pa, tignan nyo, ang daming, wala man lang kahit isa na may kita mo na na pumanig sa inyo. Talaga ba? Baka sa panaginip lang. Tignan nyo. The longest running noon time show. Di ba? May ba? May sumang-ayon ba sa sinasabi nyo? Wala. Nga. Wala Wala kayo may kita Gusto kong magmura. sabi ni Fatima. Hindi pala. Sabi ni Rodel, sabi niya gusto niya daw magmura. Ito ba sabi ni Fatima, patawa to, nakakasura. Nakakasura ay salitang Bicol ata yan, sura, nasusura, parang naiinis ganun. Or saan ko ba narinig yan? Bicol ata yan Sino ba yung taong bayan na yan? Baka si Rendon. Tip na yun. Baka mamaya yung sinasabi nyo si Rendon yan, Baka nga mamaya si Rendon to. Baka sinabi ni Rendon, kapag halimbawa in-interview si Rendon ng PepPH o yung iba pang mga vlogger ng tape, Rendon, anong maiisip mo kapag Itbulaga? Vlogger din nila yun Kung nga rin, naaway-away si Paulo Contis pero sa totoo lang kampi talaga siya doon. Baka si Rendon yung nila na interview. Mga 10 o 2 lang tumanggap, basta alam ko yung mga taga-tape, may igit pa yan sa tumbong kahit naka-shampoo, waswas na. Puyat lang yan. Hoy, puyat lang daw. Ano ba? Binabangungot na ang pep. So tingnan natin, muna natin. Tingnan natin yung post na yon, PepPH. Tingnan natin Tingnan natin kung baka nandito nga. Ano ba to? May Shopee na naman to. Oo nga, Shopee nga.
Punta tayo doon sa sinasabi niya, Pep PH. Yan. Tingnan natin Okay, ang Pep PH ang wait lang, nasaan na yung ito? Ang Pep PH po ay may 3 million followers at 2.5 likes. So, dami, laking ano nito, no? Eto na, Naku, ano na naman kaya ang masasabi ng mga fans ng Ibida Barkads? So, ito, ano ba to? Tape, naniniwalang associated na ang Itbulaga kina Paulo Conti, Isko Moreno at iba pang bagong host. Alam nyo, PPH, na paghahalataan kayo. Okay, tingnan natin yung comment. Sa mismong comment nila to May kita nyo dyan si screen Sige, kwento nyo paano nagawa ang Itbulaga. Paulo nagsimula sa kusina ni Yorme. Buisit. Oo nga. Ang galing ni ang galing ni Paulo ni Paula. Ang galing mo Paul Oo, tingin mo Sabi niya, sige nga kwento nyo. Paano nagawa ang Itbulaga? Paulo Contis nagsimula sa kusina ni Yorme. Screen natin. Gawin kong tawag dito. Gawin kong thumbnail. Pabirin mo mismong followers na ng Pep PH sa mismong na nila to post. Wala ka man lang makita panig sa kanila. Followers na mismo nila to kwento nyo sa pagong, baka naniniwala pa sila sa inyo. Ay, nako. Mga bangag. Mga bangag daw. Oy, baka mas mas malakas yung hangover nito kaysa sa akin, no? Kapal Mooks yarn. Tingnan natin kung ano ba. Tingnan natin yung mismong post. Kung ano pa yung pinost nila. Grabe pa PH sa paghahalataan kayo. Oo, napaghahalataan yung Pepe. Kamali tuloy ako, naglo-loading pa yung wifi natin, no? Dito ayaw tawag dito. Ayaw mag-click. Hindi kaya binlock na rin ako ng PPH. PPH, ito na, bubulol na naman ako. PPH, yan, ito na, sige na natin yung nila, Sino ba nagsabi kasi? Nagtataka ang mga tagahanga, ang taga-Itbulaga, kung saan nanggagaling ang mga kumakalat na bali-balita tungkol sa kanila kung sino, kung anong kwento ang kinakalat sa social media, hindi naman daw totoo. Okay, ano naman? Anong pagsasabi ito? Naranasan ko mismo yan sa radyo program namin. Sino nagkwento nito? Red Itbulaga Warren. Namin sa DCRH na may mga nagpapadala ng komento sa amin na kesyo nag-resign na raw si Paulo Contis sa Itbulaga dahil hanggang December 31, 2023 na lang daw ang naturang noontime show sa GMA 7. Meron ding nagkakalat na maaari raw makulong pa ng 7 taon si Paulo dahil sa paggamit daw ng titulong Itbulaga na pagmamayari raw nito ni Tito Vic and Joey. Kita mo. Tingnan nyo dito sa post ng PPH, laging may raw to at daw. PPH sa paghahalataan na talaga kayo. Kasi ito clear ho natin to, no? Yung about po sa kaso na pwedeng makasuhan si Paulo Contis. No? Una-una kasi hindi para sa akin parang malabong, hindi ko siya kinakampihan si Paulo, wala akong pakialam dun. No? Kung isipin nyo kasi, hindi po pwedeng makasuhan si Paulo kasi una-una talent po siya. No, ito yung lang tayo para hindi naman kasi tayo yung pa-fake news, no. Una-una talent po si Paulo Contis. Isa lang po siyang talent na sahuran, no. At yung binabasa niya at yung mga pag-promote niya ng
yung pagsisigaw niya or pagsasabi niya na Itbulaga, Itbulaga. Kung meron pong ganon na makakasuhan na may kaso pala yung ganon, hindi una po hindi po si Paulo Contis ang makakasuhan kundi yung production. Opo, yung production niyan, yung Tape INC or yung APT Studio or yung Halusos. Sila yung dapat makasuhan. Hindi po si Paulo kasi si Paulo is ano lang po, trabahador. Artista lang nila na binabayaran nila at may kontrata. Tapos, depende na lang kapag nilaglag ng Tape INC si Paulo Contis. Na hindi pala nila inuutos yung pag-promote ng or pagsalita ng Itbulaga sa kanilang non-time show. Depende na lang, malay natin, baka mamaya sila rin magkagulo dyan eh. So, hindi natin alam, baka sila lang din bandang uli mag-away-away dyan, no? So, pwedeng mangyari yung ganun. Pero yung sinasabi kasi dito, nakakasuhan si Paulo Contis, hindi po talaga pwede yung kasi kung meron mang kakasuhan, yung production, hindi po yung talent, ha? Tapos yung about dito sa Paulo Contis, nag-resign na, dito, malabo din to. Alam nyo bakit? Pwede naman makasuhan dito talaga sa salitang nag-resign. No, na may kontrata si Paulo Contis sa Colorum na noon time show. So hindi po siya diyan basta-basta mag-resign kasi bayad siya. Nakakontrata nga 'di ba? Ngayon kapag sa oras na nag-resign siya at hindi niya tinapos yung kontrata na yun, maaari siyang kasuhan ng Tape INC. Yun ang totoo doon. Yun ang may kaso talaga. Kaya nga sabi ko sa inyo, baka bandang uli sila lang din yung diyan mag-aaway-away din. Etong Itbulaga dahil hanggang December 31 hanggang 2023 daw ay maaaring magkatotoo ito. Ito po yan Makikita nyo dyan sa yan yung December Itbulaga dahil hanggang December 31, 2023 na lang. Yan, pwede pang mangyari yan at pwede rin maging legit yan. Pero yung about po dun sa nag-resign si Paulo Contis, una-una hindi po yan magre-resign dahil syempre sayang yung pera dyan. Trabaho nila yan, magkano yung kontrata nila dyan ha? Hindi yan magre-resign. Tsaka kapag sa oras na mag-resign siya, ay pwede siyang kasuhan ng tape kasi hindi pa nga tapos yung kontrata nila, okay? Okay, tuloy natin pagbabasa, no? Ang isa pang pinagtatawanan na lang nila ay sinabundaw ng bonggang-bongga sinang sinang halusos si Paulo. Ano ba yung PPH? Pati ba naman yung paglalagay nyo ng mali-mali, nabubulol na kayo. Ulitin natin pagbabasa. Ang isa pang pinagtatawanan na lang nila ay sinabun daw ng mga halusos. Dapat ganun ng mga halusos. O sinabun ng bonggang-bongga ng mga halusos. Hindi ako nagkamali. Naka-screen recorder yan Misa ayusin nyo. Pati ba naman dito? Yan ang hirap sa inyo pag nagsisinungaling kayo. Nagsimula raw kumalat ang mga ganitong fake news nang pinag-usapan ang pagkansela sa Tape INC ng trademark na Itbulaga. Okay? Ano pa? Ito. Ano pa to? TBJ Win Itbulaga trademark. Ito. Sabi ni Paulo, hindi na siya apektado sa mga ganong issue pati ang mga bashing na ibinabato sa kanya. Hindi. Okay lang yung Paulo kasi talagang ramdam naman namin na makapal na yung mukha mo. Oo, ramdam namin yun. Huwag ka mag-alala. Alam na namin na hindi ka tinatablan ng pambabash. Gets ka na namin. Para kang bukas na libro, Paulo Contis. Kasi sinasabi mo hindi ka tinatablan ng pambabash. Natural. Natural na hindi ka tinatablan dahil makapal ka nga Aniya, ito tuloy natin pagbabasa. Aniya, hindi naman talaga mawawala ang mga bashing and fake news. Lalo na sa ganitong panahon. For now, we are very thankful na tuloy-tuloy ang work naming mga host. Palakpakan natin.
Ito, ulitin ko nga sa inyo, ilang beses ko na ito sinabi. Yung about po sa pagtulong ng Colorum noon time show ng fake bulagta, no? O kaya ng It Bulaga 2.0. Yung mga ganong bansag sa kanila eh. Yung pagtulong ho nila sa mga kababayan natin, wala hong problema yun. Basta hindi po scripted. Ang topic kasi dito, yung about po sa trademark, ayun lang yung napag-uusapan. Ang ginagawa kasi nila, Paulo, ang lagi nilang sinasabi sa mga interview na kesyo tuloy-tuloy lang daw ang kanilang pagtulong, wala namang humahadlang sa inyo. Kailan ba namin sinabi dito na, uy, huwag kayong tumulong sa kababayan natin? Wala kami sinabi dito, no? Wala kaming binabanggit na ganun. Paulit-ulit ko na nga sinabi sa inyo na ang issue dito, ang topic lang dito ay about sa trademark na It Bulaga. Pero bakit ganun lagi yung pinangsusupalpal nyo or yung binabato nyo na kahit anong mangyari, tuloy-tuloy lang kami sa pagtulong at pagpapasaya? Samantalang hindi naman namin kine-question yun. Kaya si Arn, ayun yung tinatawag na pasimpati. Yung ginagawa ni Paulo na ganito, ayun yung tinatawag na pasimpati. Okay, tuloy natin pagbabasa. Masaya ako sa tiwalang binibigay sa akin ng cash staff, lalo na ang mga Alusos family. Tuloy lang kami sa pagbibigay ng tulong at saya. Di ko pa nga yan nga sinasabi ko eh. Diba? Ang issue is about bashing. Pero bakit nasisingit yung tulong at pagpapasaya? Doon pa lang na kami, nagagasgasan na kami sa laging nila na sinasabi nila na kahit ano daw pang babash, basta tuloy daw ang tulong at saya. Kaya naman kayo nababash kasi unang-una, ayaw nyo ibalik sa totoong may-ari yung trademark na It Bulaga. Pangalawa, kayo din ang gumagawa ng ikakabash nyo. Diba? Hindi naman na napag-uusapan to si Paulo Contis. Kung hindi niya nilait-lait ang Tito Vic and Joey nung nakaraan. Biruin mo ang layo sa topic nung iba yung topic nila dun sa palabas nila. Bigla niya siningit na, ay yung damit ko. Ngayon alam ko na kung anong pakiramdam ng laging nakaupo. Ganito daw pag pag nakapolo daw, nakamaong, kaya pala laging nakaupo. 'Di ba? So anong connect nun? O dito ulit, babalikan natin 'to. Anong connect? Ang interview sa iyo ng PH ay about bashing, kung nasasaktan ka ba. Ang sagot mo, tulong at saya. So anong connect? Anong connect nun? Paano mo nahugot 'yun? Ito yung tinatawag na pasimpati. Yung sinasabi ni Arn na Tito Vic and Joey is mind condition, tapos propaganda at pasimpati. Yan ang ginagawa ni Paulo Contis ngayon. So hindi na natin basahin na natin to. Ipinarating din namin sa legal counsel ng TPINC na si Attorney Maggie Abraham Garduque ang mga chismis tungkol sa It Bulaga nang nagpa-press con sila nung Miyerkules, December 13. Nagtataka siya kung bakit si Paulo ang talagang tinatarget ng trolls. Trolls pala tayo. May trolls pala na ganito, alam yung pangalan, kitang-kita sa camera. Kasi kung isipin nyo kung paramihan lang ng trolls, kayo yun. Lahat po ng TBJ Defender ay kilala, may pangalan, may muka. Pero ang GMA at ang TPINC, nakikita nyo yung muka? Yung mga page na bumabanat, yung nagde-depend sa TPINC, nakikita nyo yung muka? Kasi ito, sarili ko itong paniniwala about sa usapang trolls. Ang trolls kasi, ito kanya-kanya tayong paniwala. Disclaimer, pag nagkamali ako, comment nyo dyan, pasensya na.
Pasensya na ha, pasensya. Ang trolls kasi, una ang trolls is walang pagkakilanan, kilan na nabubulol na ako. Trolls is parang dami account yan, isa sa mga trolls yan eh. Oh, kaya paano masasabi ni Attorney Maggie Abraham Garduque, ang haba ng pangalan mo, ma'am? Attorney Maggie na lang. Paano masasabi ni Attorney Maggie na nagpapakalat ay mga trolls? Eh, yung mga trolls, nasa kanila mismo. May mga pages, hindi nga natin kilala kung sino yung mga yan eh. Yung iba kilala na, kaya nga ongoing na yung kaso nila eh. Diba? Tsaka na natin pag-usapan yan. Paano magiging trolls? Trolls pala kami. Nakalain mo yun. Nakita nyo kami sa camera. Alam nyo pangalan ko, Jay Guevara, Chris Ulo, Jake Magnus, kita mo ka. Si Chris Ulo medyo malapad nguso nun. Parang halos medyo kissable lips lang talaga ako eh. No? Paano nyo masasabing trolls kami? Nakakaloko din talaga yung mga gawain nitong mga to. So wala na ata, no? Ito pa, personal attack sa kanila. Diyan to? Ito pa pala, may sinabi pa si Attorney Maggie. Personal attack na sa kanila. Desperado, desperate, upset to see scared, and obviously to pressure to them leave the show. This just means show how your hosts are effective and tinatangkilik sila ng manonood. Kaya there are the target now. Ang galing eh, no? Ang galing din ni Attorney Maggie. Mga salitaan din to ni Paulo eh. Masaya ring binalita. Masaya ding binalita sa amin ni Attorney Maggie na lalo pa raw dumadami ang sponsor. Lalo pa raw dumadami ang sponsor ng Itbulaga sa gitna ng isyung hinaharap nito. Hindi raw apektado ang advertisement nila. Sige, okay, sige, sabi niyo yan. Ang mahalaga ay nagre-rate daw sila at masaya lang ang show. Kahapon umabot daw ng 45 minutes ang commercial load ng Itbulaga at ngayong araw daw ay umabot ng 53 minutes. Sabi pa ni Attorney Maggie, we are family in Itbulaga with including your host. Consider the show as tahanang nandyan yung host naming nang simula pa lang na umahon ng Itbulaga June 5, 2023. Ngayon okay na rating and commercial loads namin. Ngayon pa ba sila bibitaw? Effort din ng mga host. Ay nako talaga. Alam nyo nga minsan na ito yung about dyan sa araw-araw na lang pasalamat nga doon sa kanila eh. Nung nakaraan diba si Isko Moreno at si Paulo Contis diba? Oo. Tawag dito. Nagpasalamat. Oo. Pero okay naman yun, wala namang problema yun. Kung marami kayong sponsor, edi congrats. Walang problema. Ang amin lang, ang issue nga lang talaga dito at palagi namin sinasabi na ibalik nyo ang trademark na Itbulaga sa Tito Vic and Joey. Totoo nabalik naman na eh. Oo, nabalik naman na. Ang amin na lang ngayon, ang issue na lang ditong tinatalakay natin is wag nyong gamitin ng trademark na Itbulaga dahil hindi nga yan sa inyo. Kaso makapal talaga ang mukha nyo, kaya wala na kami magagawa doon. Tas isasagot na naman sa amin, basta kami tuloy lang ang tulong at pagpapasaya. Diba ang layo? Sobrang labo. Layo ang labo na. Ang layo na ang labo pa. Kaya sabi ko, ano ba dito sa mga taon to, ang layo ng issue. Ang issue about trademark. Sinasabi, parang ayaw daw ng supporters ng Tito Vic and Joey na tumutulong sila. Hindi naman namin kine-question yun. Ang kine-question namin, respetuhin yun, Tito Vic and Joey, at respetuhin din namin kayo. At huwag nyong gamitin yung titulong Itbulaga dahil hindi naman talaga sa inyo yan. No? Simula day 1 ho nung issue na to,
Talagang hindi yan sa inyo. Tandaan niyo yan. Yan lang yung issue na, ayan lang yung tinatopic namin dito, pero ang ginagawa nyo, yan nga, ipasimpati. At ito naman PH, halatado, masyado kang halatado. Oo, masyado kang nahalata, PH. Sa susunod, medyo ayos-ayusin mo yung hindi ka masyadong halata, ha? Yung 3, tingnan mo ha, ilan yung ano mo? 3 point, ilan to? Tingnan natin. Nasaan na yun? Tingnan mo PH yo, 3.6 follower. Samantalang wala man lang nag-agree sa post nyo. Wala, nga. Oh, kita mo, ang laki ng followers nila pero wala man lang nag-agree sa kanila. Samantalang kami dito, mga small YouTuber kami, pero ang daming naniniwala sa amin kasi totoo naman yung sinasabi namin eh. So yung mga Dabarkads, mga kabiyaya, hanggang dito na lang yung video natin at medyo napapahaba na naman yung pagdadaldal ko. Oo, hindi ako nauubusan eh, no? Kasi nagtataka na rin ako sa sarili ko. Sabi ko, ba't kaya tuloy-tuloy lang ako magsalita? Hindi man lang ako katod sa kanila kapag nagbablog sila. Yung kay PNC, mga vlogger, mga tolonggis na vlogger doon, utal-utal, may kodigo pa. Sabi ko, anak ng teteng itong mga to. Nakakodigo na nga kayo, utal-utal pa kayo. So yun, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel mga kabiyaya, mga Kadabarkads. At siyempre, anong makukomento nyo sa napag-usapan natin ngayon? I-komento nyo na dyan. Totoo ba na kapag sinabi ang Itbulaga ay Paulo Contis Buboy Villar na ang naiisip ng taong bayan? I-comment nyo po dyan sa baba kung sang-ayon po kayo, no? So yun, ingat po kayo palagi and God bless and peace. Hanggang dito na lang yung video natin. Pakishare to para mapanood pa ng iba pa nating mga Kadabarkads. Bye-bye! Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang pagyalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan